Hi everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video ay pag-uusapan na naman natin ang Bigo. Ayan, dahil may mga nagko-comment pa rin sa akin regarding sa pag-join sa family or agency. So ngayon ay meron lang akong gustong i-share sa inyo bago po kayo mag-decide na sumali sa Bigo para hindi po kayo magulat pagdating na doon sa Bigo app na yon at pag sumali na kayo sa Bigo family na tinatawag natin. Share ko lang sa inyo yung policy sa Bigo regarding sa quota kasi yun po yung pinaka-target lang naman natin sa Bigo yung ma-reach natin ang quota at doon tayo palang mag-earn pag na-reach nga natin yung mga quota natin. Depende po sa bracket na tina-target natin. Okay, so nandito po yung policy, ayan, kasi every month or hindi ko alam kung every 2 months ay nagmi-meeting ang mga managers, then sasendan sila ng ganito, ayan, yung chart na yan, at isi-share po nila or imi-meeting nila yan sa mga Bigo host. Para ngayon, alam nila yung mga target or mga new policy ni Bigo pagdating sa quota. Ayan, yun lang naman ang tatandaan nyo sa Bigo, meron pong pakota. So, dalawa yan, beans at saka yung live data. Ibig sabihin yung live data, yun po yung pagla-live mo everyday. Yun po yung naririnig nyo sa reels noon na mag-live ka lang, kikita ka na. Yun siguro, kaya medyo na-attract kayong mag-join sa Bigo ng ura-urada na hindi nyo muna alamin ano yung Bigo. Ayan, so may quota po tayo na tinatawag sa ito na po yung chart as of this week lang. Siguro nung Wednesday lang po ito ni-release. Pero napag-usapan na po ito first week of January. Ayan. Pero may mga chart din naman noon na sinisend sa amin like nung November or December. Ayan. So guys, sa Bigo po, minsan si Bigo po ay nagbabago po ng policy niya regarding sa mga bonuses, sa mga Bigo host. Ibig sabihin po, naging official ka na ha. Hindi pwede yung kahit sabihin mo nasa family ka lang, nakagrupo ka lang, kikita ka na, kailangan Bigo host ka kasi doon na-under yung sign with us mo or yung partnership mo kay Bigo. Ayan, so magta-target ka na niyang chart na yan or tinatawag nating quota. Okay, bakit mahalagang ma-target ang quota? Ito guys, isi-share ko lang sa inyo ha. Siyempre ilang buwan na ako sa Bigo, 'di ba? Na-share ko naman na yung kinita ko sa Bigo, pero hindi ko na nilalahat yung monthly na kinita ko, ganun. So, every month kasi, kikita ka doon pag masipag ka ha. Hindi pwede yung nagla-live ka lang pero walang beans na dumarating sa'yo. Hindi ganun yun. Iba po yung iniisip nyo na, sabi kasi pag nag-live daw ako, kikita na ako. Ang pagla-live po doon, meron lang po tayong tinatawag na bonus reward. So, bonus reward po yung pinopoint ninyo na parang kikitain mo. Yun kasi yung quota sa pa-oras or yung live data po na tinatawag natin. Pero yung para sumahod ka is quota po sa beans. So, yan po yung pinaka-importante lang na dapat nyong gawin. So, kailangan tugma to or partner po itong dalawang to kasi hindi ka makakagain ng beans pag hindi ka nagla-live. Diba? Make sense? Paano ka makaka-earn ng beans sa mga gifter or spender na umiikot-ikot sa Bigo kung hindi ka nagla-live? Kaya dapat tugma yung live data mo sa pa-beans mo. Okay, ito na. Ito na yung kadalasang tanong lagi. Paano kung kumota po ako sa pa-oras, hindi ako kumota sa beans? Okay, separate po kasi yung sa live data. Ang tawag lang po doon is live data bonus sa mga Bigo host. So, pag-usapan natin yung live data. Paano po ba yung sa live data? Yung sa live data po kasi meron po tayong target na hours na dapat nating ma-reach per month basis. Lalo na sa mga official Bigo host. Ayan. So, nasa policy na pag nag-sign with us ka na po, yung pumirma ka na ng parang partnership, ay aandar na po yung live data. Ibig sabihin, bibigyan ka na ni Bigo sa parang analytics mo na aandar na yon na kailangan mag-start ka ng mag-live at rumatsyada kasi
nagpa-Bigo host ka na. So, ibig sabihin, you want to earn. Dahil kasi, yun lang naman yung purpose ng app, di ba? Is live streaming app para kumita ka. So, yun na yun. Kaya, tinatawag na mag-live ka na. Live data ang tawag po doon. So, meron kang parang mga bars or graph. Parang ganon na aandar na yung oras mo. So, yan po yung target natin. So, 40 hours po sa mga first 2 months. Upon signing with us, 40 hours. Kaso, nakasulat dyan kasi guys, 15 days. Kailangan ma-reach mo yung 40 hours, 15 days. Bakit kasi pinapa-reach ni Bigo yan? Para just in case may mga emergency situation ka, ay meron ka pang extra time para habulin pa yung oras na yon. Lalo na kung nakuha mo na yun within 15 days. Medyo parang petics ka na lang, 'di ba? Kasi yun naman yung gusto lang ni Bigo, 40 hours. In 15 days, pero maraming gumagawa ng hindi 15 days. Kasi nga, busy nga yun yung sinasabi ko. Busy po yung iba. Basta, na-reach na nila yung 40. Ngayon, pagdating po sa bonus na yun, kasi may bonus po tayong tinatawag, pag nare-reach po natin yung live data muna, pag-usapan natin ha, yung live data. Ayun, so, depende na po yun, yung pa-bonus ni Bigo. So, hindi ka pa kikita talaga dun guys, sa bonus lang yun. Kulang pa yun sa threshold ni Bigo. Kasi ang threshold po ni Bigo is 6,700 beans. Dapat po ang ma-reach mo bago ka mag-cash out or sumahod. So, yun na yung pinaka-main nakita mo talaga. 6,700. Yung live data na sinasabi mag-live ka lang ay kikita ka na. Bonus lang po yun, pero hindi pa po yun yung mako-consider nyo as parang masasahod nyo. Hindi po. Yun po ay pa-bonus lang dahil nagla-live ka. Ayun. So, ang pinaka-importante pa rin po dito ay yung beans. Yun. Okay? So, kailangan mag-live ka po talaga maximum of 3 hours, minimum of 1 hour. Every day yun. So, yun yung in-explain ko po sa previous vlog ko po. Ngayon, pagdating naman sa beans, guys, ay ito na yung pinaka-main goal natin sa Bigo na syempre, nagla-live ka. Ngayon, kada live mo, meron ka dapat targetin within a month. Kasi yun na yung sasahurin mo next month. Yun. So, kailangan magsisipag ka talaga. Hindi pwede pong petics lang sa Bigo. Kailangan talaga rumatsyada ka, mag-live ka. At yun, paano naman po ako, nagla-live po ako, pero hindi po ako nababato ng beans. Either yung way mo ng pagla-live ay hindi ka lively, or depende sa engagement mo sa mga viewers mo. Kaya importante ang followers po. Kaya importante po ang followers sa Bigo kasi doon ka makaka-gain ng mga viewers mo na manunood or babalik-balik sa'yo. Kada open mo ng live mo, nandiyan na sila, nakaabang na sila. Kaya sabi mo, ano lang, gusto ka lang nilang makita, ganon. So, nasanay na sila sa mukha mo. So, kailangan po talaga yung tatlong task na yon. Yun lang, yung live, yung beans, at saka yung followers. Importante makabuo ka muna ng followers para sila yung ma-prospect mong supporter soon pag may karga na sila. Kasi nga, na-observan ka na nila the way ka mag-live na, makwela pala to, cool pala to, masayain pala tong host na to. Unti-unti. Baka mag-recharge na sila at bagsakan ka na. O diba? So, sila yung ma-prospect mong supporters na tinatawag. So, sa Pakota po, importante po na ma-reach natin yan. Bakit? Kasi sa Bigo po, meron po siyang policy regarding sa quota. So, sa quota, meron kaming commission host. So, pag na-reach po namin yung quota, aside sa live data bonus po yun yung pagla-live lang na ginagawa namin everyday. So, para may bonus lang kami as a Bigo host. Pero yung sa quota po, may commission po na tinatawag. So, pag na-reach mo, itong bracket na to, itong nasa chart na to, ay pagdating po ng katapusan or ng sweldo day, ay ibabalik din po ni Bigo yung bracket na yan. So, dodoblehin niya. So, yun po yung nasa gilid na part na commission. So, kung i-divide nyo po yan sa beans, dinoble nga po niya. For example, sa mababang quota na lang po, ayan, so 2,000 po to 4,000, ang pinakamababang kokotahin lang ng mga bago. So, first 2 months lang po dapat yan Hindi pwedeng
pang regular host. Okay, so ibang usapan sa mga newbie at sa mga regular or old na tinatawag sa Bigo. So sa baguhan lang po, upon signing with us, hindi yung ano ka lang ng app, nag-download, hindi ko included yon. Dapat yung nag-sign with us ka, doon aandar yung month mo. Active kay hindi active, aandar na po yan kasi nagpa-sign with us ka. Ibig sabihin, dinesisyonan mo sa sarili mo na magpapabigo host ka kasi nag-apply ka na sa amin di ba? Nagpa-sign with us ka na. Ngayon, hindi na problema ni Bigo kung hindi ka naging active nung first month mo or 2 months mo. Aandar na po yung kumbaga parang quota mo na 2,000 or 4,000, depende sa'yo. Ang 2,000 na quota po ay wala pa pong sweldo yan. Kasi nga po 6,700 beans po ang dapat po nating i-target sa Bigo. Ngayon, sa 2,000, meron kang commission na yan. So, dodoblin po ni Bigo. So, magiging 4,000 plus kasi may additional pa Hindi siya saktong 2,000. So, may 2,000 plus kang commission dahil nga kahit paano ay nakagain ka ng beans. Parang reward mo na rin yun, di ba? Parang ganun din ang dating. So, yun guys, kailangan ma-reach mo yung quota na yan kasi ang policy po ni Bigo, pag hindi po nyo nare-reach yung quota na yan, like for example, kung bago ka lang at hindi mo na-reach yung 2,000, ano po mangyayari sa mga beans ko na hindi ko, halimbawa yung mga na-earn kong beans, ano po mangyayari doon? Mawawala po ba yon the following month? Ano po ba yung sinasabi niya na back to zero daw, ganyan-ganyan? So, ang mangyayari po, pagkalimbawa hindi nyo lang na-reach, nabitin ka, 2,000 dapat, pero nabitin ka nga po. Dahil, syempre, baguhan ka, nangangapa ka pa sa live mo, medyo mahiyain ka pa, di ba? Nangyayari po yan. Ang mangyayari lang po doon ay, iipon lang po yung mga na-earn mong beans sa wallet. So, ito po yung wallet. Ito po yung section ng wallet. Nandiyan lang po lahat ng beans nyo. Nakatabi lang po dyan. Iipunin lang po yan ni Bigo hanggang sa makabuo ka ng 6-7. Basta bahala ka na. Hindi po mawawala yan. Huwag po kayo mag-alala. Kahit po ba hindi pa po ako Bigo host, gaya nga na shinare ko po noon, hindi pa po ako Bigo host, meron na po akong na-earn noon na beans. So, nag-decide ako na magpa-Bigo host kasi parang sayang naman yung mga na-earn ko. Hindi ko rin naman pala siya maika-cash out dahil hindi naman ako partnership kay Bigo. So, parang wala atang way para ma-cash out ko. Yun lang yung sabi po ng admin. Yung opinion ko lang po na dapat talaga meron kang agency. Kaya bakit kailangan mo sumali talaga ng agency. Okay? So, yun po yan. Ngayon, pag hindi nyo po nakuha yan, ay lang po niya, isasama lang po niya yan sa wallet nyo at iipunin mo na po yan. Then the following month, di ba, 4,000 naman na yung dapat mong i-target. Kumbaga every month, if you want to increase your income or revenue kay Bigo, kailangan tumataas tayo ng quota. Pero pag hindi kaya, at least doon ka sa medyo malaki-laki naman ng konti. Huwag sa 2,000 guys. Kasi ang 2,000 wala po talagang revenue pa yon. Dahil bitin nga tayo kasi 6,700 nga. Edi kung 2,000 bracket lang pipiliin nyo palagi, mahirapan kayo. It takes time para makapag-cash out kayo, diba? So 4,000 pa lang yan. O 4,000 plus pa lang yan. Tapos pagdating ng next month, 2,000 ulit ako kasi nga mahina. Nasa sa inyo na po yun. Kumbaga kung pinapatagal nyo pa yung pagkasahod nyo sa Bigo, unlike yung yung goal mo na kumita talaga, ay sisipagan mo. Doon mo na ibubush yung sarili mo na magsipag, mag-live. At gagalingan mo na kung paano ba ang mga ginagawa ng mga Bigo host. Yan, kung may talent ka naman, gamitin mo po yung talent mo sa Bigo, like singing. Yan ang pinaka kilala sa Bigo, yung pagkanta. So, dapat i-reach po natin yung quota like kahit 2,000 yan or 4,000, 6,000. So, nandito naman guys sa kasulat yung mga bracket na dapat nating i-reach ay kung sakali mang hindi natin nga po kinaya sa last day ng kotahan. Katulad ngayon, January 31 po ngayon. So, last day ng kotahan. At talagang hindi na kinaya dahil either na busy ka na rin, tapos wala nang nagbibigay, ganun. So, sa Bigo po ay may tinatawag na trading. Ayan, tandaan nyo yan ha.
may tinatawag po tayong trading para alam nyo. Ito yung way na para ma-record mo lang kay Bigo yung dapat mo ma-record. Kumbaga sa live data kailangan kasi ma-reach natin yung 2,000. So isusulat niya doon na na-reach mo na yung 2,000 beans. So ang style po doon sa Bigo ay may trading po, tinatawag nating trading. Ito po yung maghahanap ka ng tao, kaibigan mo, ka-fam mo, or kung meron kang closest friend talaga na maasahan mo ayun, hindi ko ina-encourage lahat na gawin to. Pero kung gagawin nyo man, make sure na talagang nasa grupo nyo na lang, nasa family nyo, agency. Kasi may record siya. Lahat ng detalye ng buhay niya ay may record po siya, di ba? Wag nyong gagawin ito sa ibang grupo, like hindi nyo naman siya ganun kagamay. Wag, kasi dito po sa trading, pera ang usapan po dito. Like, makikipag-usap ka sa kanya lalo na pag may battle na tinatawag na OPK, official player kill battle or player knockout battle. Yun po yung labanan ng bawat agency na babatuan ka ng beans, diba? Yun ay na-share ko sa inyo. Yun po kasi yung isa sa mga tumutulong para ma-reach natin yung quota natin. Nakakatulong lang siya guys pero wag mo iaasa doon ang pakota mo. So ibig sabihin nakakadagdag din ng tulong yung PK na yon kasi yun talaga ay bigayan ng beans. Sa PK kasi minsan maganda yung mas marami ang batuhan para naman exciting kaysa walang nagbabato sa iyo, di ba? Para nakakaawa ka naman. So ang nangyayari guys is trading. So ibig sabihin meron kang family na kakausapin na babatuhan ka ng worth ng beans. Like for example, ito trading, to trading. Like for example, ako, tapos meron po akong kagrupo, PK ko mamayang gabi, ngayon wala akong supporter na ine-expect kasi wala naman akong spender, wala akong talagang solid na tao na palaging nagbibigay sa akin. For example lang, ngayon trading na ang gagawin ko. So either hahanap ako ng 5 kagrupo ko na close ko talaga, barkada ko na dito sa Bigo, na makikipag-trade ako na sa PK ko, bagsakan nyo ko, usapan, tagwa 100 kayo. So, 500 na ang ine-expect ko. Diba? So, malaking bagay na yung 500 na nakadagdag sa live mo. Alo, gugulat kayo ngayon. Dahil, ano yun? Paano yun? So, ganito yan guys. So, maghanap ako ng trade ko. Ibig sabihin, dahil ako munang magpi-PK, kailangan pantay kayo ng, ng PK para hindi nautakan yung isa, diba? Hindi lugi yung isa. Parang ganun. Halimbawa, basta PK to PK lang to guys PK ko mamayang gabi, makikipag-usap ako sa 5 tao na friend ko talaga, na alam kong trusted ko naman siya. Yon, so tagwa 100. Ngayon, anong mangyayari? Babagsakan po nila ako ng beans worth 100. 100 beans hindi pesos. Basta 100 beans kasi magkano man nila na avail yun, basta 100 beans. So may 500 na ako. Ngayon, yung ibang beans na makukuha ko sa PK ko ay manggagaling na lang sa ibang tao na hindi ko na kinausap. So, ano kasi yun guys, sa PK kasi, parang gift giving kasi yan Hindi ka nire-require magbigay, pero kung meron ka, magbigay ka. Yun. At sa mga spender, kabisado na nila yung ganyang style na PK na puntahan ko nga si ganito PK niya. Mag-RC ako, bibigyan ko siya. Pero hindi siya maniningil. Pero yung trading guys, pag trade ang usapan, babayaran mo siya. So yun. So out muna tayo sa hindi trade. So sa trading muna. So 500 beans ang gusto mong makuha sa PK mo. So 5 katao, tagwa 100 yung mga yan. Ano pong mangyayari? So mag-RC yan ng 100 beans at ibabato sa PK. So ngayon, umandar na yung live mo, yung live data mo, 'di ba? So umandar na yung number of beans mo. Ngayon, anong mangyayari after nun? Pag PK ng mga yon, yung 5 to, pag PK nito, babagsakan mo siya ng 100 kasi babalik mo yung utang. Kumbaga inutang mo yung pinambagsak sa'yo. Yun po ang trading Ganyan kami magpakota para hindi kami hirap kasi guys, sa totoo lang, hindi naman lagi may pera ang taong mga spender, mga gifter. Kasi tao talaga ang kailangan natin sa Bigo. Hindi katulad ng ibang app na kahit walang viewers, kahit walang spender sa app na yun, ay
nag-earn ka na ng points, 'di ba? Sa Popo, sabi nila mag-live ka lang. Yun ata yung mag-live ka lang, then kikita ka na, in a sense, nagkakaroon ka na ng points. Dito kay Bigo, hanggat walang dumadaan na spender sa'yo or nagbibigay sa'yo ng biz, wala yun. Wala ka talaga mapapala. Yung live data lang. Pero, kapag nabuo mo yung pagla-live mo ng 1 month. So, ganun siya. Mahirap sa mahirap. Pero, pag na-reach mo naman yung bawat quota, ay malaki naman ang ano nun, kumbaga parang hindi naman siya yung parang 300 lang, 300 pesos or 500 pesos. Kumbaga kahit pa paano, ang minimum na po kasi kay Bigo is 1.5, 1.4 na pasahod na sasahurin mo pag super tamad ka, 1.4, 1.5. Depende nga yun sa beans pa rin guys ha. Yun. So magsisipag ka pa rin pero not super todo. Yun na yung minimum mo. 1.4, 1.5. Depende na po sa palitan. So, ganun yun. Ngayon, yan yung way po para makakota ka trading na tinatawag po sa Bigo. So, parang nanghiram ka dahil kasi wala kang expectin na supporter, lalo na kung biglaan, yung ganun. Yan. Tapos, basta ang usapan dito guys is sinabi mo na trade tayo. Trade. Pero pagka nag-invite ka sa kagrupo mo, mga friends mo, na ay guys, PK ko, pero hindi mo sinabing nakikipag-trade ako. Ngayon, pagdating ng PK batin mo, nagbigay sila sa'yo. Hindi mo yun dapat bayaran agad. Kumbaga, parang tulong nila sa'yo yun. Kasi hindi naman malaki yung hiningin mo. Parang sinabi mo lang naman, guys, PK ko. Pero wala ka sinabi, uy, bagsakan mo ko ng 20, bagsakan mo ng 50. Wala kang ganung usapan. Ngayon, depende na sa kanila. Kung 1 bin lang, edi thank you. Yun. So, hindi required ibalik or bayaran yung mga binato sa ilana kung hindi naman trade yun. Talagang gift sa'yo yun. Pero, ang kalakaran po sa Bigo is kailangan po mag-support ka rin. Hindi man same amount na binato sa'yo ng mga ka-family mo or ibang grupo na kaibigan mo na tumulong sa'yo, ay umikot ka rin pag PK nila or hindi man PK, regular live nila. So, ganun po para yung support ay bumabalik. Yun yung sabi nga ng isang YouTuber, diba? Para bumalik lang yung support. Kasi kung puro ikaw at ikaw lang binabatuhan, tapos pagdating na ng mga PK nila, wala ka pa rin binabato, 2 months na, 3 months na, ay grabe naman. Diba? Huwag ganun. So, kailangan din magkaroon ka rin ng support sa iba, like binatuhan ka. Hindi man agad-agad, pero nasa konsensya mo na lang na hindi ka pa rin nagbato hanggang ngayon, 5 months na, grabe naman. Di ba? Kami nga palagi nagbabato sa'yo. So, kailangan din magbato. So, ano lang to, give and take, kumbaga. Yun ang kinakailangan po sa Bigo, give and take. Hindi man same amount na binato ko, nagbato ako na sa'yo ng 20 beans, ibalik mo sa akin ng 20. Pwede, kahit 5, 3, at least, di ba? Matutuwa na kasi mga Bigos, kahit pa isa-isa yan, guys. Yun. Pero, syempre, kalaunan, kung ano naman dapat i-increase mo rin naman yung pagbato mo kahit papaano. Halimbawa, nagbabato ako sa iyo ng 20 or syempre tinutulungan nga kita. Tapos pagdating sa akin, okay lang naman yung 1 bin, pero next time naman i-increase mo na rin para sa ganun mas malaki din yung tulong na ma-receive mo, 'di ba? Kasi baka kalaunan maging 1 ka na lang din. Di ba? 1 lang din yung bato sa'yo dahil isa-isa lang. Don't expect din na malaki. Pero depende na lang yun sa kapwa mo, Bigo host. Kung galante naman siya, edi okay lang. Basta importante nagsusupport. So, yun. So, trading po, ang isa din po sa mga nagpapakota sa Bigo host. Yun. Tapos, ayun nga, yung kailangan talaga guys, maano ka sa mga viewers mo, malambing ka, gano'n, na talagang supportahan ka, whether moral or sa beans. I-share ko lang sa inyo guys, itong January lang ay nagkaroon ako ng biglaang OPK at hindi po talaga ako nagpapakota, wala akong tinatarget na number of beans. Pahinga muna, pwede po ba yun? Yes, pwede yun. Mag-rest ka muna in a month or 2. So, bahala ka kung kailan ka magpupush ulit sa quota kasi maraming gastusin nung December, so nagpahinga ako. Ngayon guys, biglaan po akong nagkaroon ng PK battle nang walang kamuangmuang ang aking mga ka-family, ka-grupo, agency at ibang friends or ibang grupo na kilala na nila ako kung paano ako makipag-battle. Ngayon guys, ito yung sasabihin ko sa inyo, bakit napaka-importante ng family. Kasi wala talaga ako guys, within 30 minutes sumalang ako sa PK dahil hindi ko dapat siya pupuntahan, hindi ko sisiputin. Pero
ang tendency kasi guys, pag hindi kayo sumisipot sa PK battle sa Bigo, ay kabawasan yon sa agency. Kasi mag-PPK kayo yung kinalaban ng grupo, kami to, itong kalaban. Ngayon sila, mag-earn sila ng beans. Kami parang considered parang loss na kami kasi di kami sumipot So sayang yung beans na makukuha nung grupo namin na pandagdag pa sa agency points namin kasi may task din ng bawat agency na dapat number of beans na ma-reach per month basis din para maging top agency ka, yung ganun. So sinipot ko guys nang wala, kumbaga parang hindi ko feel na makipag-battle kasi wala nga akong in-invite, wala akong kumbaga spender or gifter na talaga masasabi ko magsusupport sa akin. Pero ang kagandahan lang guys is nung time na yon, so 30 minutes nagkarang ako ng mga viewers ko, tapos mga ka-fam ko lang dahil malalaman naman nila may PK ang bawat fam. Ayun, so nagulat na lang sila dahil nga may PK ako, so nagsipagdagsaan sila at sila po yung nag-support sa akin na kahit na alam kong nakakahiya dahil may mga beans sila para sa mga official PK ng kagrupo namin na naka-line up talaga. Sa akin kasi biglaan, na wala ko sa schedule, nagulat lahat. So, naging thankful ako kasi napakahalaga talaga ng family or yung ka-agency mo dahil nga, yun nga, nag-support po sa akin. And take note guys, nanalo pa ako sa lagay na yun. Ayan, so, ayan yung clip ko guys. So, ayan yung picture ko. Nananalo ako at medyo parang yung aura ko hindi maganda kasi nga, binigla ako nung opponent na hindi ko ina-expect na may PK ako kasi mahirap guys yung hindi ka prepared dahil official yon. So aaninibigo kung sino mananalo at matatalo, kung sino bibigyan niya ng reward o hindi. So ganun guys, importante talaga may kagrupo ka sa pagdating dyan sa Bigo. Yan, lalo na sa quota kasi sila yung tutulong sa'yo. At umandar guys yung live data ko. At napakota tuloy ako nang wala sa oras. And take note guys, ang na-reach ko pang quota ay 6,000. Ayan, so naka 6,000 pa rin tayo guys na beans na kahit na hindi naman ako nagpapakota dapat. So mas nauna pa ako sa ibang nakakota dahil nga syempre yung iba matataas naman po kasi tinatarget nila. Ngayon, ito na yung policy na paano pag hindi mo na-reach yung pinaka-target mong quota at nasa gitna ka lang. For example, 4,000 or 6,000 ang kinukota mo pero hindi mo na-reach yung 6,000, may balik po ba yun kay Bigo? May commission ka? May commission po pero doon sa na-target mo lang, doon lang sa nalampasan mo na 4,000 kasi kulang ka sa 6,000 hindi mo totally na-reach ang 6,000, so magpo-fall ka sa 4,000. So yung 4,000 na commission host lang ang ibabalik sa ni Bigo. Nagets mo? Hindi po 5,000. Halimbawa, naka 5,000 po ako, 5,500. 5,500 din po ba ibabalik? Hindi. Kung ano lang yung bracket lang na nilista ni Bigo dyan sa chart na yan, yan lang po ang ibinabalik niya. So, pagka, halimbawa, 14,000, 6,000, next is 14,000. Para pag hindi nyo po na-reach yung 14,000, di 6,000, opo, 6,000 lang yung ibabalik ni Bigo. Sayang. Yes, sayang talaga dahil sayang pa yung additional beans na ibabalik sa'yo ni Bigo. Kaya bakit nangyayari po yung trade na yan dyan sa Bigo? Ayan, so alam nyo na. So pag hindi nyo na-reach, kahit nasa gitna ka na, nasa 10,000 ka na, 13,500, 13,800, konti na lang, i-push mo na, makipag-trade ka na. Ibig sabihin, maghanap ka na ng magbibigay sa'yo ng 200 na remaining beans mo para ma-reach mo na lang yan, i-trade mo na. Pero kung masyadong malaki po, like 3,000 pa kulang mo for 14,000 na quota, nasa sayo na yun guys, kung kaya mo magbayad ng 3,000 na beans. Kasi i-RC mo yun, parang 3,000 din po worth of beans din yun, in peso. So yun, nasa sayo na para tapos ng laban. Kaya lang, ang disadvantage is, parang gumastos ka na muna, then saka mo nahihintayin yung sweldo day, saka mo babayaran. Nagets nyo po, parang partial, gumastos ka na for your revenue sa Bigo. Unlike yung nagtsatsaga ka talaga, wala kang gagastusin. Yun. Kaya, ang importante din po sa
Bigo, lalo na pagdating sa quota, ay wag gagalawin ang beans. Kasi yung first quota mo, like 14,000, yung 14 dapat nandiyan lang yan sa wallet. Kasi yan na po yung bubuo ng sweldo mo. So may 14,000 beans ka na kinota. Tapos yung balik ay hintayin mo sa sweldo day, yung balik, yung commission. So madodoble na, di ba? 14, edi 28,000 beans ka na. Malaki-laki na po yun. Medyo papalo ka na ng $100 plus. So almost 6 to 7,000 or depende na sa palitan, pesos. Plus yung mga bonus reward mo pa na pagla-live. So papalo ka talaga ng 7, 8, ganon, pesos sa month na yun. Kung hindi mo ginalaw. Ngayon, pag ginalaw mo po yung beans mo sa wallet, like nag-zero ka, ito po yung wallet, 0 beans ka or wala. Kumbaga parang ang nangyari dyan, in advance mo na. Kasi ginalaw mo either pinang-recharge mo para may pambato ka sa PK, ganon. So, yung first 14K mo ay nagastos mo na. Paano yun? Babalik pa ba yun? Wala na. Syempre, ginastos mo na yun. Parang, binali mo na kay Bigo yun. Diba? So, kung hintay mo na lang sa sweldo day, every 6th of the month or 7th of the month, hintay mo na lang yung commission mo. Yun na yun. At yung mga bonus na nag-live ka, for example, na kumpleto mo yung buong 50 hours or 40 hours na tinatawag natin. 50 hours po kasi para po sa mga regular host. Yun. So, may bonus ka pag nabuo mo yung 50 hours nang hindi ka uma-absent daily sa pagla-live mo. So, yun siya ha, guys. Tapos, kailangan 10,000 beans ang live data mo and above. So, dapat nasa 14 bracket ka. Paano pag wala? Para pag naka 50 hours ako, everyday ako nagla-live, wala akong absent, may bonus ba ako? Pag wala 10,000 yung beans mo, wala ka pa rin bonus. Kahit nag-live ka pa ng Kaya pag target mo ay 4,000 live data bonus, kailangan i-target mo ang 14K quota or 10K and above, at least makabuo ka man lang ng 10,000 beans live data mo. So magpa-record ka kay Bigo na may 10,000 ka nang nakuha. Yon, dun ka niya bibigyan. Para kung ubus sa wallet, I think okay lang. Basta sa live data na reach mo. So yun, sa Bigo po, pabago-bago yan na. Hindi ko sinasabing every host nakakakuha ng buong 4,000, ganun, kasi depende na po yan sa hagip ni Bigo sa camera mo kung paano kanya i-determine yung bonus mo. Tapos sa beans, yung sa wallet, ganun, medyo magulo-gulo din kasi siya dyan, guys. Kaya wag nyo munang pakaasahan, basta gawin nyo na lang yung part nyo na kung may target kayo, sige, gawin nyo lang yan, yung 50 hours sa mga regular host, 50 hours sa pagla-live, tapos i-target nyo na lang na mag 10K kayo. Then, dun nyo na tignan kung totoo ba or tama ba yung bonus ni Bigo sa inyo. So, yan guys, yung mga dapat nyo tandaan para pagdating na nasa Bigo na po kayo, hindi kayo mangarag na, ganun pala, 'di ba? Kasi maraming nagugulat na ang hirap pala, ganun-ganun, kala nyo napakadali. Madali naman, basta may support system ka lang po na tinatawag sa Bigo, or mahusay ka makipagkaibigan, ganun, at mag-support din, yun lang naman support ka, susuportahan ka, ganun lang naman po ang kalakaran. Kailangan lang umiikot lang po yung tulungan sa Bigo, kasi kung hindi ay mahirapan ka. Ayun na nga guys, kahit papano nakakota tayo ng 6,000 at ibibigay ko na po sa inyo yung name ng aming admin na dapat nyo i-follow. Ayan po, Rhea Cutie po, siya po yung medyo active po naming admin sa Team Lycans po. So, paki-follow at i-chat nyo lang po siya na gusto nyo pong mag-join, at para naman ma-recognize is sabihin nyo na lang na galing po ako po kay Colette's Vlog. Kilala na po nila ako na isa sa mga pinanggagalingan ng mga Bigo host sa team namin. Ayan, kaya i-follow nyo na po to guys, si Rhea Cutie. Isa po to sa masipag na admin namin. At siya lang po talaga ang dapat mag-assist sa inyo. Ako po ay hindi ko kayo ma-assist dahil hindi po ako admin. Ako po ay isang Bigo host lang po. Okay, so sana po ay may natutunan po kayo sa vlog na ito. Pasensya na, medyo mahaba talaga ako mag-explain. Per details talaga ako mag-explain guys. Ayan, so thank you po sa mga nag-subscribe pa rin sa aking YT channel at sa mga nanonood pa rin ng aking vlog kahit na medyo matagal na yung interval ng pag-upload ko po ng Bigo ulit. Ayan, so thank you po, at sa mga
Team Lycans po, salamat sa mga support nyo sa akin palagi. Ayan, kahit hindi ako nagpapakota at bigla ang napakota, ay nandyan pa rin ang Team Lycans at mga gifters or spenders at other group or fam na nag-support pa rin po sa akin. Ayan, so thank you very much, and hope you like this video, and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Sana po makita ko po kayo sa Bigo na maging successful. Ayan, sa mga nagjo-join po ng Bigo. Thank you very much, and God bless. Bye!